Kapag pinag-aralan mo ang sira, tuturuan ka kung paano maging magaan ang suliranin mo. Kita mo? Tuturuan ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano maging magaan ang suliranin mo at pagsubok. Alam natin mas matitindi ang ginawang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bata pa siya, walang nanay, walang tatay. Kita mo? Siya na ay orphan. Meaning siya ay walang tatay, walang nanay, bata pa siya. At alam natin, naging kaaway niya ang kanyang mismong tiyuhin na si Abu Lahab. Hanggang sa itinakbil siya sa Makkah. Yes, alam natin yan. Pinagbabato siya sa Taif. Maraming nangyaring pagsubok kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ituturo niya kung paano maging magaan ito. Kung pag-aaralan mong sira, ituturo niyang paraan paano maging magaan ang suliranin, paano maging magaan ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga hadith, alam natin, ay ibinagsak din sa kanya kung paano maging magaan, ano ang magpapagaan sa mga problema, mga suliranin, mga pangamba, mga takot, etc. Itinuro yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-aaral ng sira o buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita mo ang kanyang estilo, ang kanyang pagsasalita, kung paano siya nagsasalita, paano siya gumagalaw, paano siya nakikitungo sa tao. Halimbawa, ang kanyang paggalaw. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, never siyang tumitingin sa likod na ang liig niya o ang ulo lang ang humiikot. Never niyang ginagawa yan. Ayaw niya yung ganon. Kapag tumingin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa likod, pati kanyang katawan iikot niya. Isasama niya pati yung katawan niya. So galaw, malalaman mo kung gaano siya gumagalaw, ano ang kanyang estilo, paano siya nakikitungo sa tao, paano siya nagsasalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita mo na ang taong ito, kung bakit siya ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag. Makikita mo, pag pinag-aralan mong sira, habag ang taong ito sa mga tao. Ipinadala siya ng habag. Habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinadala siya bilang habag sa sangkatauhan. Kaya ang ugali niya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Talagang ang ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakaganda ng ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya mong mahabag sa kanya at higit siyang mahabagin sa mga tao. Yan ang kanyang ugali. Bilang habag, ipinadala siya. Kakainin niya na lamang, ibibigay niya pa sa iyo. Nakuha niya bilang samsam, ibibigay niya sa iyo. Kapag mayroon siya humingi ka, hindi kanya tatanggihan. Kaya ang mga sahaba, ayaw nila yung hihingin mo, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pag binigay sa kanya na lamang, isa lang hingin mo, maghagalit sila. Alam nila, hindi tumatanggi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Napakahabagin ng taong ito. Binigay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala siya bilang habag sa sangkatauhan. Allahu Akbar. Kaya namatay naman ito nang walang anuman sa kanyang buhay na kayamanan. Napakahirap na tao na kung saan ay kung gugustuhin niya, pinakamayaman siya sa buong mundo. Kung gugustuhin niya, kaya niyang mamuno sa buong mundo sa kanyang panahon. Pero hindi siya ganon. Mas umiiral na siya ay maging mahabagin sa mga tao sapagkat ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag sa mga tao at marami ang taong naniwala at nahabag din sa kanya at sumunod sa kanya dahil sa napakagandang ugali ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umiral yung kanyang awa na ang tao kahit kaaway niya, nakikita niyo kung paano niya napakabait pakitunguan ang kanyang kaaway. Mailigtas lang siya sa puot at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, mas umiiral yung awa at abag niya. Kahit kalaban kanya, kahit kaaway kanya, ang gusto niya ay yaong makaligtas ka. Hindi nakikipag-away yung Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagigirahin ka lang na hindi niya aakay ng tao sa katotohanan, sa kaligtasan. Hindi. Mas priority sa kanya ang tao, isip niya kahit kaaway. Hindi siya nakikipag-away na hindi niya niyayaya sa katotohanan ang tao. Dahil siya'y pinadala na habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pag-aaral sa sira, hindi tayo magkakaroon ng kanya-kanyang ideya na katulad gayon na nagkakaroon ng ideya ang mga bawat Muslim. Ngunit pag-aaralan mong sira, hindi tayo magkakaroon ng kanya-kanyang ideya. Magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Wawawala ang kalituan at mga hindi pagkakaintindi sa ating pananampalataya kapag napag-aralan mo ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil gaya ng sabi ko, lahat ng surulanin, problema, balikan mong sira, makikita mong solusyon kung ano ang dapat gawin para masolusyonan ng isang bagay na kung saan ay hindi nagagawang solusyonan ng isang Muslim o mga kamusliman. Sa pag-aaral ng sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikilala mo ang pinaka-the best na tao na lubakat sa mundong ito. Allahu Akbar. Can you imagine? Isang tao
sa napakaraming tao mula kay Adam alayhi salam hanggang sa madurog ang mundong ito, may mga lalabas na tao pa bago madurog ang mundong ito, pinaka-the best lamang na tao ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning isa ito, isang tao na pinaka-the best na lumakad sa mundong ito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At walang paraan para makita mo ito maliban pag-aralan mo ang buhay niya kung paano siya naging the best na tao na lumakad sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral mo sa kanya, sa buhay niya, makikilala at masusumpungan at makikita mong walang kaduda-duda na talagang pinaka-the best ang taong ito. Even na ang mga hindi mananampalataya, they are agree na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam isang propeta at sugo na nangunguna sa pinakamaganda at perpektong pag-uugali, nangunguna sa relihiyon na maraming tagasunod. Naniniwala sila diyan even na ang mga hindi mananampalataya. Kaya naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pinaniniwalaan din nila na pinaka-best na tao ang Muhammad, sabi nila, na lumakad sa mundo. Ang nangungunang, alam natin nangungunang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga listaan ng mga hindi mananampalataya na pinakamatuwid na tao at pinakamaraming tagasunod, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tayo pang hindi mga Muslim ang hindi maniniwala ito. Samantalang sila, dahil sa pinag-aralan nila ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mapag-aralan na nila ang buhay niya, they are agree na pinaka-the best kang tao ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero paano mo malalaman na siya pinaka-the best kung hindi mo pinag-aralan ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, maniniwala ka, believe ka, Muslim ka paniniwalaan mo yan. Pero ang totoo, hindi mo alam yan kung paano mo siya sinabi o tinanggap na pinaka-the best na tao ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gayong hindi mo siya pinag-aralan. Pero kung pinag-aralan mo siya, mismo ikaw, makukumbinsi ka sa iyong sarili ng walang alinlangan, ang taong pinaka-the best na lumakad sa mundong ito, walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.